Mga senyales na kulang ka na sa plak 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 plak. Naku, Mima, napakabilis mo talaga mag-click pag yan ang topic. Tinitingnan ko yung video ko tungkol sa glaucoma. Ang baba ng views. Kasi ito, sinishare mo agad. First, irritable. Nakakabalansi po kasi ng stress levels kapag tayo nakikipag-contact. Nagre-release po kasi ng oxytocin o yung feel-good hormone yung katawan natin during plak-plak. At kapag tayo irritable o napakabilis mainis, ay baka senyalis to ng stress. Kaya mga madam, kung napapansin nyo na mabilis magalit si Mister, kahit anong lambing nyo, ay baka kulang lang sa plak-plak. Next, mababa ang motivation. Pag sinabi pong motivation, ito po yung gana natin sa pagpasok sa work, paglinis ng bahay, o yung mga day-to-day activities natin. Pwede din bumaba yung excitement natin sa pagpasok sa trabaho na pwede makaapekto sa performance. O, sasabihin nyo na naman, Dok, performance saan? Performance po sa work. Nangyayari po to dahil tumataas or nagre-release tayo ng tinatawag na dopamine kapag tayo nakikipag-contact. Yung dopamine, yan po yung responsible. Kaya tayo nakakaramdam ng mga pleasurable events or pleasurable experiences during plak-plak at nagbibigay sa atin ng motivation. Next, laging puyat. Bukod sa kakanood ng Queen of Tears, kakanood ng concerts ng BINI at kakahintay ng update ni Jowa, pwede rin pong senyales to na kulang ka na sa contact. So according to the study, the influence of contact on sleep, sa kanilang conclusion ang sabi, the analysis revealed that only partnered contact was associated with a significantly reduced sleep latency. Ibig sabihin, mas maiksi po yung time na kailangan para makatulog sila and increased sleep quality. Ibig sabihin, mas quality po or mas relaxing and mas restful yung sleep nila. Again, dalawa po yung naging epekto. Mas mabilis silang makatulog yung mga participants sa study na to at mas quality rin. Kumbaga, mas refreshing sila pagkagising sa umaga. Paguring ka ba naman sa bakbakan eh? Talagang mabilis kang makakatulog niyan. Ang reason naman po nito ay dahil bumababa po yung levels ng cortisol or yung stress hormones pagkatapos makipag-contact. Also, according sa study, mas maganda daw yung effects dun sa mga participants na umabot sa peak ng contact nila. So, sa mga hirap makatulog, ang misis, may tip ako sa inyo. Bago kayo matulog, paabutin nyo muna sa tuktok. Yeah, boy. Nagruto si Mrs. para mas masarap ang tulog niya. Next, kulang na sa glow ang skin. Kung napapansin nyo na medyo nagda-dry, medyo nagkakaroon ng wrinkles, at medyo lumalawlaw ang inyong skin, baka kulang po sa plok-plok. Nangyayari po to dahil pag nagsama-sama yung effects ng stress, ng kulang sa tulog, kulang sa mga happy hormones, pwede po maapektuhan ang ating skin. Mas madali po magkaroon ng inflammation ang balat, mas madali magkaroon ng breakouts, at nababawasan ng skin moisture. So, nangyayari, mas hindi po siya glowing tingnan. Also, kapag tayo po ay nakikipag-contact, medyo mas dumadami po yung blood flow sa muka. Kaya napapansin nyo, namumula-mula ang pisngi ni Mr. o ni Mrs. Pag po kasi mapula-pula ang pisngi, ibig sabihin mataas ang blood flow at maganda ang collagen production. Next, mas masakit na puson tuwing may period. Meron po kasing endorphins na nare-release tuwing nagko-contact. At ito ay nakaka-modulate or nakakabawas ng kirot during menstruation. Actually, tinatawag din po yung natural painkillers na pwede rin makabawas sa kirot ng headache tsaka migraine. So, kapag kulang po sa contact, pwedeng mas masakit talaga yung mga period ng babae. Pero, subalit, ngunit datapwat, hindi sa lahat ng oras ay plok-plok ang solusyon. Kung meron kayo tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.